Immerse yourself in indigenous culture. Samahan kami para sa isang libreng workshop na nagdiriwang ng buwan ng mga katutubo. Matuto ang mga tradisyonal na kasanayan. Tuklasin ang sining ng pagtugtog ng mga katutubong instrumento. Paghabi gamit ang ratan at tradisyonal na pagpipinta. Creative program. A continuing creative program of Councilor Leandro Biangot Jr. Kailan at saan? Sabado, October 25, 2025, simula 8:30 a.m. sa Baguio City, Art Bank Athletic Bowl. Bukas sa lahat. Inaanyayahan ang lahat na tuklasin at pagdiwang ang mayamang pamana ng Cordilleras. Ito ay workshop ng katutubong sining, kultura at musika. Ang Oktubre ay buwan ng mga katutubo at isang pambihirang kaganapan ang namumulaklak na puso ng lungsod ng Pines. Inaanyayahan ka naming sumama sa amin at tuklasin ang mayamang pamana ng mga Cordillera sa Pre-Indigenous Arts, Culture and Music Workshop, First Edition. Ito ay isang patuloy na malikhaing programa na ipinagmamalaking inihahandog ni Konsehal Leandro Biangot Jr., isang madamdaming tagapagtaguyod para sa pagpapanatili ng ating mga katutubong tradisyon. Ano ang aasahan? Isaw-saw ang iyong sarili sa tunay na kultura ng rehiyon at kumuha ng mga kasanayang ipinasa sa mga henerasyon. Magkakaroon ka ng bukas na imbitasyon upang matuto. Paano tumugtog ng mga katutubong instrumento, ang pinong sining ng paghabi gamit ang yantok, at mga kwentong isinalaysay sa pamamagitan ng tradisyonal na pagpipinta at marami pang iba. Mga detalye ng kaganapan. Markahan ang inyong kalendaryo at maghanda para sa isang umaga ng pagtuklas sa kultura. Libreng katutubong sining, kultura at music workshop. Kailan? Sabado, October 25, 2025, magsisimula kaagad sa 8:30 a.m. Saan? Ang Art Bank Athletic Bowl, Baguio City. Ito ang inyong pagkakataon upang kumonekta sa inyong mga pinagmulan at suportahan ang mga katutubong sining mamamayan ng Baguio. Ito ay isang gawa ng LBY Advocacy at isang pagdiriwang ng ating creative indigenous people. Halina, matuto at maging bahagi ng kultura. Yung nose flute, tirisado kayo doon? Ganyan. So, as a starter, since we are celebrating this October Indigenous Peoples Month, we will learn about how we do it in the Cordillera region. And then sa February is National Arts Month. We will have a lot of events. Dati-dati, doon kami ni Pigeon doon sa Baguio City National High School. But we collaborated with several artist groups from various places. We are planning to come up with an international arts festival. Kung lang ito what we plan to do is specialized session.
So, instead of the welcome gongs na gagawin kanina, ngayon na natin gagawin. And then, hands-on you will also try. Usually, ito yung pinaka most common. No? Sa Benguet, they only use 3 nagkakasa. In Eastern, they also do that, eagle dance. Pero in the other parts of the Cordilleras, 7. Diba, ang 1 week is 7 days a week. 7 nagkakasa. But you can use more. But the minimum for most of the IPs in the Cordilleras is 7. So yun, take it away, AJ. You know what to do. Explain mo no niya tikwanan, ha? So there's the point. Okay, sinong hindi po familiar sa kung sa atin? I-explain mo ano niya niya ka tribo, ikaw niya ka IP group kasi. Siguro po natin yung is about sa Sino sa inyo from Benguet dito? Benguet. Anong part ng Benguet? Okay, dito. Ato ka, ato is kanay Ibaloy. Sige. Bukod, Karaw or bukod Ibaloy? Ibaloy. Sige. Pati Karaw, ano ti Karaw de? Amo yun din Karaw, di ba? Bukod. Sa Bali mo, it's a combination of Benguet and Mountain Province. AJ is one of the performing artists dito, so ihayag magtuturo. Okay, ang ituturo natin ngayon is about tradition dance ng Mountain Province, most commonly known as Balangbang. Balangbang is victory dance ng all tribes ng most especially sa sa Bontoc. Play nila ang Balangbang to celebrate victory sa mga tribal wars nila, mga ganun. Kaya yun lang ang basic na ituturo muna natin ngayon. As the days go by, mas marami pa tayong matututunan na other dances ng Cordillera. So also used in weddings? Weddings din. Modernized weddings na ngayon. So ngayon, ako yung magtuturo sa lalaki, and then may invitees tayo na babae. Siya yung magtuturo sa part ng babae para mamaya i-combine natin yung full. Before you go to the dances, you teach them kasamati, kasi at yung sindong yung Jegang Sapay before you dance. The tunggong 7 sets, so most probably may mga different may different rhythm, kaya kapag itong hawak ko, iba yung tunog niya, tapos yung susunod na gong parang sumbatan na, rhythm ng sumbatan. Luwas ka naman, yung luwas na dito sa Rumagamsa. Ito yung most probably na mag-iiluwas or yung number 1, pinakamalaki. You can take notes. Sino sa yung member ng school niyo? I advise you to, I encourage you to join. Kasi when I was in member ako ng dance group ng SLU. Yung tinatawag na iluwas yung ganito. May second gangsa, third gangsa, fourth gangsa na susumbat. Sample natin. Sample lang namin yung i-demonstrate you, then you let them hold the gongs para mag-try nyo. Observe nyo sige. So, para ito, siya yung nag-lead, ito yung mag-second devotion. Sige observe nyo sige. Okay. Yeah. Tingnan nyo yung kamay, pag nag-ganon, mag-answer na ganon. You observe, okay? Observe nyo.
yan eh. Halimbawa, nagkaganon, meron yung mga kanya-kanyang style na yung sinasabi niya na meron artihan mo na. Kanya-kanyang pan, pero yung tinuturo niya yung basic. So yun, sige, ulitin natin tapos i-try nyo. Para kung halimbawa you get the chance to attend an occasion, magtugtog kayo. Sige, okay. Ganda itong gawin nyo para madali. Kung ikaw ay nag-aaral pa lang, pagka kasi ang gong na ito, kaya nga may rhythm, di ba? Kasi yung dalawa lang talaga ang nagdadala. Iyon ang sinusunod ng Paa. kanang paa, yung sinusunod ng kanang paa. Yun ang sinusunod ng paa. Kaya yung iba, ginaganon lang. Yung iba, ganyan lang. Para hindi nila istorbuhin yung dalawa. Ngayon, kung ikaw, nag-aaral ka pa lang, ang unang gagawin mo, basta ganun mo lang, i-rito mo lang dun sa dalawa na nagsasagutan para masabayan yung paa mo. Ngayon, pag nalaman mo na, saka kahit sumabay ka sa dalawa, pwede. Kahit pangatlo ka sa dalawa, pwede. Basta alam mo na. Pero sa una pa lang, pag nag-aaral ka pa lang, ganun. Ngayon, kung gusto mo namang pag-aralan yung nagdadala sa dalawang paa, yung may alam, yun ang sundan mo. Sika. Arwasag. Sinasagot mo lang siya, di ba? Pagtong yan. Pag ikaw ay nag-aaral pa lang, sige, pakinggan mo lang yung ano niya sa sagutin. Yun ang taktika ng pag-aaral ng gong. Ang advokasya ay isang patuloy na malikhaing programa ni Konsehal Yanro Biangot Jr. na ginanap bilang pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng plataporma para sa mga tao na sumali at tuklasin ang katutubong sining, kultura at musika ng rehiyon. Ang inisyatiba sa ilalim ng banner na LBY Cares Baguio o Leading Baguio Young Creatives and Artisans Reaching, Engaging, and Shaping Baguio ay partikular na naglalayong number 1, mag-alok ng mga libreng workshop na tumutuon sa mga katutubong artistikong pagpapahayag. Number 2, himukin ang komunidad, partikular ang mga batang malikhain at artisan ng Baguio upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga cultural na tradisyon.